Justisya. I am not telling you to PNP to be political. We're not talking about politics here. We are talking about the welfare of your people. We are talking about your institution. There's no yung DIDM, yung sitwasyon ni Colonel Grijaldo, nagreklamo yung asawa. They are always talking about welfare ng mga tao natin. Eh, nakakulong na yung asawa niya, pinutulan pa daw ninyo ng sweldo. Sino bang taga DP? DP, upo ka dito. DP. Ano pong polisiya ninyo tungkol dyan? Bakit pinutulan ng sweldo si Grijaldo? Gamitin mo yung microphone. Sir, si Colonel Grijaldo, sir. Ano ka sa DP? Division Chief, sir. Ng? Policies, Plans and Program Division. So you represent DP and the Chief PNP as far as the Grijaldo case is concerned? Am I right? Sige, sagutin mo lang yung mga tanong ko. Sige, anong sasabi mo? Colonel Grijaldo, sir, is considered allowed, sir. Allowed, automatic leave of absence without pay, sir. Why? Na-contempt siya, sir, so hindi siya makapagtrabaho. And I don't know, sir, kung may order na rin siya, sir, as allowed. Hindi ba nyo titingnan na double whammy yan on the part of Grijaldo? Sobrang injustice na yan sa kanya. He's suffering from injustice na pagkakulong niya ngayon for telling the truth. Dapat ang PNP, you should be proud of him for standing for what is right and for standing for the truth. Dapat na consider yung bayani yung si Colonel Grijaldo dahil hindi siya nagpapatinag eh. Sinasabi niya katotohanan. Kahit na i-contempt niyo ako ilang beses dito, kahit ikulong niyo ako ng ilang beses, basta yan ang katotohanan, panindigan ko yan. Dapat, he deserves your applause. Kayong PNP, tinayo niya yung bandera ng institusyon ng PNP na kami ay ganito. Hindi kami natatakot kahit sinong mga congressman kayo dyan na mag-intimidate sa akin. Basta katotohanan lang ako. Bakit ginanon ninyo yung tao ninyo? Isn't it very double injustice on his part? Na wala nang makain yung pamilya niya dahil pinutulan nyo ng sweldo? Hindi naman niya. He did not violate any law. To tell you frankly. Ay, i-interpret na ninyo yung batas to the detriment of your people? Ganun ba yun? You should implement. You should interpret your policies to the advantage of your people. Tingnan mo, you should be liberal enough to interpret your own policies. Hindi yung porke nakakulong, i-apply ka agad yung no work, no pay. I-apply ka agad ninyo yung, ano ba yung policy natin dyan pag nakakulong? Eh, sabi nyo, yung incarcerated na tao or one is automatic, putol ang kanyang sweldo. Kawawa naman yung tao. Yung ginagawa natin yung policy na yan, ha? The intent of that policy is to make sure na yung mga eskalawag na pulis natin na nakakulong ay hindi na mag-enjoy sa sweldo niya. Is Grijaldo eskalawag. Kaya for purposes of discussion, sabihin ko, isa, wala kami magawa. Yan ang polisiya natin. No work, no pay. At kapag incarcerated, utol ka ng sweldo. But still, dapat may puso kayo sa tao ninyo. Kung nangyari sa iyo yung ginawa kay Grijaldo, anong sabihin mo? Sige nga, I would like to get your opinion. Sige, you open the mic. Ikaw, nagsasabi ng totoo
sa isang congressional hearing. Kinuntim ka, ikinulong ka. Ngayon, nakakulong ka na, tinutulan pa ng PNP yung sweldo mo. Wala ka ng pagkain yung pamilya mo dahil wala ka ng sweldo. Ano masasabi mo? Sir, I think I will have the same confidence with Rehaldo. Correct. Particularly that he is my classmate, sir. Oh, so your classmate. Oh, alam mo, kayo dapat dapat manindigan kayo para sa tao ninyo. Not even the House of Representatives, not even the Senate could force you to do injustice to your people. That is double injustice. Ang ginagawa ninyo. Tumayo kayo. Ano lang sabihin ng mga patrolman ninyo ngayon doon sa baba? Ganito na lang among PNP, walang bayag. Kinakawawa na nga kami. Kinakawawa pa kami ng sariling ahensya namin. Kapaka-heartless naman ninyo kapag ganun. So classmate mo si Grijaldo, paano ngayon? Hindi kayo naawa. Then, I would like to acknowledge the presence of Senator JB. Yes, ito. Thank you, Your Honor, for joining. Alam mo, that is why I required the Chief PNP to be here. I would like him to explain his side properly. Dapat. Because as a commander, it's very basic. Dalawa yung ating function as a commander. Number one is the accomplishment of the mission. Number two is the welfare of our men. Dalawa yan. Magkatabi yan. Accomplishment of the mission, welfare of our men. Anong welfare ang ginawa niyo kay Grijaldo? Hindi ba talagang nilaglag ninyo siya? Dahil as I have said, you should be proud of him. Hero ninyo siya. Porke galit sa kanya yung Quadcom, galit na rin kayo sa kanya. Tama ba yun na behavior ng isang institusyon na dapat tinitingnan ang kabutihan ng kanyang mga membro? I don't see any reason behind bakit ganun kayo mag-treat ng tao ninyo. Please tingnan ninyo mabuti yan. It's time for you to show to the world that the Philippine National Police is indeed an institution that takes care of its own people. Huwag naman ninyong ganyanin yung tao ninyo. Ikinumulong na nga. Sobrang injustice na experience niya ngayon, putulan pa niyo ng sweldo. Paano ang pamilya niya? Paano yung pag-aaral ng pamilya niya? Paano yung pagkain nila pang araw-araw? Wala na siyang sweldo. Okay lang sa akin yun kung iskalawag yung tao. Kung ninja cup yung tao, go ahead. You punish him. Pero for standing for the truth, for doing what is right, and for not giving in to the intimidations na ginagawa sa kanya ng Quadcom. Kayo rin, sasakay rin kayo sa Quadcom na pati sweldo niya, puputulin ninyo. You should be liberal enough to interpret your own policy to your people. Kayo ba sa armed forces? Ganun din kayo? Kapag ang tao ninyo ay nakulong, na-contempt, puputulan rin yun na sweldo? Anybody from the armed forces can speak up? General Mortelo, sir, from the Yes. AFP. In our case, sir, it's all based on the legal requirements of to
discipline our people. So it's all within the bounds of policies within the organization. We have yung tinatawag namin sir na the right of the commander to institute punishment. So meron sa the AW 105 sir. So any commander, even down to the smallest unit, can impose punishments based on the to institute discipline within the organization. So hindi basta-basta. Meaning, the commander still has that discretion. Yes sir. Yeah. Discretion yan, ang pinaka-magic word yan. Discretion mo yan, being the commander, nakita mo yung sitwasyon ng tao mo. May discretion ka. Di ba? Yes sir. Alam natin, paglaban natin mga tao natin. May mga tao tayo na hinaharas ng mga politiko doon sa baba. May mga tao tayo na kung ano-ano na pinagpapail na kaso. Ito, kaso talaga sa korte ha. Harassment cases dahil nga ako mismo. May mga kaso ako noon na harassment cases from politicians because hindi ako nag-give in sa kanilang kagustuhan, sa kanilang pansariling kagustuhan. Hindi ako nag-give in. Kinasuhan ako. Pero, at least ang PNP namin noon ay hindi ako pinutulan ng sweldo.